Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta po yung mga nagdaang araw na maulan? Wala naman po sigurong binaha dito sa atin. Bilis po ng panahon, no? Parang kailan lang. Tag-init pa. Tag-ulan naman. Bilis ng panahon, parang kamakailan lang. No? Mag-iisang taon na po pala kami dito sa Angeles. Ang bilis ng panahon, dati tatlo pa kami dito nagsisermon eh. Parang mag-isa ko. Praise God po sa buhay ni Pastor Lee na kahit pa paano kasama po natin siya sa paglilingkod po dito sa iglesia sa Angeles. And sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tandaan niyo pa po yung ating pong naging team last month. Ano po yung team natin last month? Resilience? Parang iba pa po yun. Yan, hindi pa po yun. It's all about steadfast po, no? Pag-aralan po natin na last month, na sana sa itong nagdaang buwan, naging matatag tayo, tumibay tayo, mas lalo po tayo lumakas sa tulong ng Panginoong Diyos, ano man yung ating pinagdano. We stand through, ano man yung trials, circumstances, challenges, or temptations na napagdaanan po natin. For this month, mga kapatid, ang calling po ni Lord sa bawat sa atin is all about integrity. Integridad. No? We don't just stand through, but we stand true. Na tayo po ay nananatili sa katotohanan, kung ano yung tama, kung ano yung nararapat. Ito po yung calling ni Lord sa bawat support sa atin para po sa buwan ng Hunyo. Ayan po yung pag-aaralan natin for this month po, integrity. Pag sinabi po natin integrity, ayon po sa dictionary po, integrity, the word integrity comes from the Latin word integer, no? Which means fullness, consistency, and complete. Di ba sa mathematics, no, mayroong tayong term na ginagamit na pag sinabing integer, ano ba yung sabihin ng integer sa mga favorite ko ang math dyan? Di ba pag integer, ibig sabihin, whole number. Hindi siya fraction, hindi siya broken number. It's a whole number. Parang ganyan po yung integridad po natin. It doesn't mean na perfect ka. It doesn't mean perfection. But it is a consistent life na kung saan, sabi nga, integrity means your private life matches your public life. So, dapat, kung sino ka sa harap ng maraming tao, dapat ganun din tayo sa harap ng Diyos. Walang split personality. Dapat nananatili po tayo sa totoo yung ating pagkatao. Ito po yung ating pagbubulayan for this month. Matanong ko po kayo mga kapatid, ano bang mas mahirap? To be good when where you are seen, o mas mahirap ba yung maging mabuti ka nang may nakakakita sa'yo, o maging mabuti ka na walang nakakakita sa'yo? Mas mahirap o yung walang nakakakita? So ito yung natin, pag-aaralan po natin for this month, mga kapatid. It's all about integrity. Kasi yung generational question today, nakakalungkot man sabihin, no? It's no longer, is this right? Parang nawawala yung yata. Okay. Thank you po. Thank you so much po, Sister Miss pa. So ito nga yung generational question today mga kapatid, no? Hindi na is this right but is this trending? Naalala ko tuloy, nanonood ako ng balita. Sabi nung isang pulis, no? Huwag mong gamitin yung social media para magpapogi. No, isa yung ginagamit ng social media, di ba? Ang tao ginagamit kahit alam nilang mali, no? Para for the sake of followers, para mag-trending, kahit alam nila, no, na hindi tama na ginagawa po nila. Ang ganyan na sabi nga nila fake drama or cloud chaser sa panahon po ngayon. Usong-uso na yung ganyan. Di ba? Kaya ang ating pong sermon sa umaga pong ito is all about standing with integrity. Yung pinasa ko po kaninang text po mga kapatid, alam po familiar po kayo doon sa story po ni Daniel. Isang buong chapter po yan. Daniel chapter 6 verses 1 to 28. Ito po yung pagbubulay-bulayan po natin sa umaga pong ito. Pero bago po yan, konting background lang po muna sa book po ng Daniel. Alam niyo po yung book of Daniel is actually the book of Daniel is set during the Babylon exile which began around 605 BC. So, ito pong book of Daniel po, naisulat po ito yung panahon ng
na pananakop po ng Babylonia sa Judah sa panahon po ni King Nebuchadnezzar is around 605 BC. Sabi nga po doon sa Daniel 1:3-4, iniutos ng hari kay Espinas ang pinakamataas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Sabi sa makikita po natin dito mga kapatid, yung pinili po doon, kabilang doon sa mga napili, si Daniel. So makikita po natin, unlike sa ibang mga propeta, sa ibang mga lingkod ni Daniel, sa ibang mga lingkod ng Diyos, etong si Daniel, iba yung situation niya. Daniel lived in a pagan society that did not honor the God of Israel. Imagine, makikita mo yung sitwasyon po ni Daniel po doon mga kapatid. Nandun siya sa isang lugar na kung saan iba yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Andun siya sa isang bansa na kung saan iba ang Diyos na kanilang sinasamba. Andun siya sa isang lugar na kung saan iba yung Diyos na kanilang kinikilala. Gaano kahirap sa buhay ni Daniel na sumamba sa Diyos ng Israel, na sa kabila po na siya ay naroroon sa isang lugar na iba ang sinasamba niya. Pag-aralan po natin mga kapatid sa Daniel chapter 6, 1-3 po. Sabi po dyan, sa Daniel chapter 6 po mga kapatid, hindi na po ito yung time ng, medyo skip tayo, no? So hindi na ito yung time ng Babylonia. Ito na po yung time ng Meso-Persia, na kung saan nasakop na po ng Persian Empire. Etong Babylon, no? Sa pamumuna po ni King Darius. At ito po yung text po na ating pag-aaralan. Si King Darius po, doon, may nagaling ni Dario na maglagay sa karya ng 120 satrapa na doon sa na doroon sa buong karya. Ayan, nakikita niyo po yung ginawa ko na po ng chart para hindi na mahirap mag-explain. So, nagpumili po siya ng 120 satraps or sa panahon po natin, parang provincial governors po na mamamahala sa karian para sa kanyang kaligtasan. At sabi doon, at sa kanila'y 3 pangulo, sa kanilang 3 pangulo po, andun po si Daniel, upang ang mga satrapang ito ay magbigay sa alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. So nakikita niyo po yung structure. So meron silang 120 satraps. Sa itaas po nun, no, merong 3 administrators or high officials and isa po doon, si Daniel. So yun po yung position po ni Daniel. Nakita natin po yung kalalagayan po ni Daniel. Pero isang bagay yung actually napansin ng hari sa kanya. Ito po yung verse 3. Sabi doon, nang magkagayon, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at iniisip ng hari na ilagay siya sa buong kahit. Unang bagay na dapat po natin malaman that Daniel's integrity is actually rooted in his name. Pwede po natin sabay-sabay basahin yung verse 3 mga kapatid. Sa King James Version, ano pong sabi niyan? Ano po napansin niyo doon sa verse? May napansin po ba kayo kapatid doon sa talata ko na pinasa ko? Ano daw po yung napansin ng hari? It's all about the excellent spirit was in him. Nakita ng hari, hindi yung posisyon ni Daniel. Nakita ng hari, hindi yung connection ni Daniel. Yung nakita ng hari, hindi yung pangangatawan ni Daniel. Yung excellent spirit po na tinutukoy dyan, it is the quality of his personhood. Nakita niyo yung pagkakaiba ni Daniel sa lahat po ng mga naroon. Sa lahat ng mga pangulo na naroon, sa lahat ng mga gobernador na naroon, si Daniel, nagtangi po siya. It is not what outside, but what was within. Ang pagkatao po ni Daniel, nakita ng hari, no? It's not about the position, but his personhood, mga kapatid. Because integrity was rooted in Daniel's character. Nakita ng hari, yung pagkatao niya, yung nakita ng hari kung paano naiiba si Daniel sa mga naglingkod na laro, sa mga officials na kasama po niya. Let me ask you this question, mga kapatid. If you
the only Christian in it. Imagine, sa lugar na ito, ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano. Would you stand? Mapapansin ka din. Makikita din ba yung pagkakaiba? Kasi ganito yung nangyari kay David. Sa lahat ng mga naroroon, nakita ng hari yung pagkakaiba ni David. Alam ko familiar sa inyo yung image na ito, mga kapatid. Baka yung iba sa atin, lagi natin ito nadadaanan. Dahil matambay mo doon. So sabi ko doon, nung sa balita po ng ABS, sabi doon nung Wednesday, umabot na pala ng 25 yung death toll po. No? Yung mga na-recover nilang patay. Ewan ko kung ilan na po ngayon. Pero sabi po nila, 27 na. Kailangan na pala. No? And continuous na rin po yung operation po nila doon. Pero kung titignan po natin mga kapatid, ito palang ginagawang building po na ito. Tagal na po pala ito. Ilang years na po pala ito. Kung titignan po natin, no? Baka iba sa atin, nadadaan natin, parang okay naman. Parang wala namang problema. Parang matibay naman. Diba? Parang matatag naman. Pero nakita po natin na yung akala pala nating matibay, hindi pala matibay. Yung akala pala nating okay, hindi pala okay. Minsan yung akala natin walang problema, mayroon palang problema. At nakakalungkot lang kasi mayroong mga pamilya na nadama dahil sa kawalan ng integridad ng mga tao. Mayroong mga napakamit, mayroong mga nadama sa pamilya. Alam niyo po mga kapatid, just like Daniel, integrity is not image management. It is heart management. Kung nais natin na lumakad ng merong integridad, nagsisimula po ito sa pagkatao po natin. Because when the heart is right, image follows. Kaya ang Kristiyano, hindi sa pangalan kilala, kundi sa pagkatao po natin. Kaya po ng maraming tao, akala mo, very successful sila. Very influential sila. Napakaganda ng buhay nila. Ang yaman nila. Pero deep inside, compromise yung buhay nila. Kaya di ba, minsan nakakalokong mababalitaan mo lang. Ito palang si ganito, sangkot pala sa illegal, sangkot pala sa corruption. Alam niyo po na, napakinggan ko sa isang mahusay na sikat na tagapangaral. Sabi niya, alam niyo po yung mga construction company natin dito sa Pilipinas, magaganda yung pangalan eh. Na merong St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega. Ang gaganda! Ang gaganda, no? Pero mabalitaan mo, sangkot pala sa flood control issue. Kaya mga kapatid, no, makita natin si David. Kita natin yung pagkakaiba ng buhay mo sa buhay ng mga naroon. Sabi ko dun sa verse 4, nung nalaman mo nila na si Daniel gusto siyang iangat ng hari, no, mamahala sa buong kaharian, yung dalawa, dahil nakita nila, nag-excel si Daniel, imbis na ma-inspire sila, imbis na matuwa sila, ano nangyari? Nainggit sila. Ang sabi doon, kaya ang dalawang kasama niyang tagapahala at ang mga pinuno ng mga riyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. So, meron itong pagpaplano. Pero ito ang maganda sa buhay po ni Daniel, mga kapatid. Ang sabi doon, ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Naging investigador itong mga kaaway na, siniyasat nila yung buhay ni Daniel, pero nakita po nila na wala silang mapipintas kay Daniel. Wala silang makikitang masama kay Daniel dahil nakita nila yung katapatan
netong si Daniel. So, ibig sabihin po mga kapatid, pag tayo ay namumuhay ng may integridad, nakikita yung katapatan sa ating buhay. Pangalawang bagay, we can see that Daniel's integrity was reflected in his life. Nag-reflect sa pagkatao po niya dahil wala silang makitang anumang mali kay Daniel. So meron silang ginawa we can see the conspiracy against Daniel integrity. So gusto nila ngayon dahil hindi nila makita, wala silang makitang ikapupuna or isisira ni Daniel sa kanyang tungkulin. So gumawa sila ngayon ng plan. Sabi po doon, kaya sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Diyos. We can see that the enemy attacked Daniel's relationship with the Lord because they knew it was the source of his integrity. Inatake po nila ngayon yung relasyon ni Daniel sa kanyang Panginoong Diyos. Minsan alam niyo po, it's actually a realization sa bawat isa po sa atin. Yung kaaway, pag hindi niya tayo kayang atakihin sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng tukso, aatakihin na yung relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos. Na minsan, yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, gagamitin ng kaaway para mawalan tayo ng oras sa Panginoon. Na minsan, maging yung ating mga karamdaman, gagamitin na paraan ng kaaway para mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. At minsan, yung mga discouragement na nararanasan mo kapatid, gagamitin ng kaaway para mawalan ka ng gana, mawalan ka ng mawala yung paglilingkod para sa ating Panginoon. Yung unti-unti kang ilalayo ng kaaway sa ating Panginoon. Kaaway, gagawa ng paraan yan para masira yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Gaya ng ginawa ng mga kaaway po ni Daniel. Pero what we can see mga kapatid, sabi doon, nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng mga kaharian, ng mga pinuno, ng mga reliyon, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. So nagsama-sama sila ngayon, bumuo sila ng grupo nila, bumuo sila ng alyansa nila, bumuo sila ng union nila. Nung lumapit sila si hari, but we can see the deceptive proposal against Daniel. Sabi doon, mabuti po ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay huwag sasamba o mananalangin sa isang Diyos o tao liban sa inyo. At sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay uhulog sa kulungan ng mga leon. So nakita niyo po, the King's Decree. Ito yung gusto nilang mangyari. That no one may pray to any God or man except the King for 30 days. So ganito yung gusto nilang mangyari na ipatupad ng hari. So nung nalaman po ito ng hari, kaya sabi doon, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago at hindi mapapawalang isa. So yung King's Decree po, yung kautusan ng hari, it is unbreakable, it is unchangeable, and irrevocable. Hindi pwedeng mabago, hindi pwedeng baliin. Ang utos ng hari ay hindi mababalik. Ganyan yung kautosan. Pero nung nalaman ito ni Daniel, nung nabalitaan po ni Daniel, but we can see Daniel's devoted response. Nung malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautosan, ano pong ginawa niya? Umuwi siya. Lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid sa itaas na kanyang tirahan sa may bukas na pintuan na nakaharap sa Jerusalem. Sabi po doon, 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kaugalian. At binigay ng kautusan ng hari sa kautusan na di mababalik.
Natakot po ba si Daniel? Nagbago po ba yung pagkatao ni Daniel? Sabi po doon, patuloy siyang nanalangin 3 beses sa isang araw, gaya ng kanyang nakaulian. So yung ginagawa niya noon, ay siya pa rin ginagawa niya sa kabila ng utos po ng hari. Tandaan po natin mga kapatid, they could change the law, but they could not change Daniel's integrity. Hindi nila masisira yung katapatan po ni Daniel sa ating Panginoon Diyos. Dahil dito, alam niyo po, sinikap ng hari na natulungan na iligtas si Daniel. Pero dahil yung kanyang kautosan, hindi siya pwedeng balik. Iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya, ito pong sabi ng hari kay Daniel, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mo. Pinalig ko. Kasi may mga bagay na nagdadaanan po tayo sa buhay ng mga kapatid. Wala tayong magagawa. Kailangan natin ipasilis. May mga sitwasyon sa buhay po natin na hindi natin kontrolado. Pero kasama natin ang Diyos. Ganito yung nangyari sa buhay ni Daniel. Because of Daniel's integrity, he was rewarded in his life. Sabi doon, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos ng buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Ito yung tanong ng hari. Sabi ni Daniel, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Minsan, sa mga bagay na hindi natin kontrolado, sa mga bagay na wala tayong kakayahan, ang sarap sa pakiramdam pag yung Diyos kumilos sa buhay. Yung mga bagay na mapapatake Lord ka na. Yung sitwasyon ni Daniel, paano niya ililigtas yung sarili niya dun sa mga leon na ngayon? Anytime, any moment, pwede siyang lakayin. But, kita natin na dahil sa katapatan ni Daniel, hindi siya pinabayaan. Kanyang Diyos na naglilingkuran. Hindi siya pinaklikuhan. Pinotektahan siya. Arakahirap yan, no? Ay, ililigtas siya ng kanyang Panginoon sa kabila po ng kanya, sa kabila po ng kanyang sitwasyon. Napakasarap. At alam mo po, ang maganda po dito, ginawa po ito sa kanya. Kaya sabi po doon, sapagkat alam niyang wala akong kasalanan na nagawa laban sa kanya. Alam ng Diyos. Minsan sa buhay natin, hindi natin maiiwasan kahit ang gusto mo lang, kahit gumagawa ka ng mabuti, meron iba na ayaw sa'yo. Kahit maganda yung intention mo, meron mga iba talaga rin. Sisiraan. Kahit maganda yung pakikitungo mo, meron mga iba natatalikod sa'yo. Pero, nakita natin sa buhay ni Daniel, alam ng Diyos, ang puso ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang katapatan ni Daniel. Saksi ang Diyos sa buhay ni Daniel. Si Daniel ay isang buhay na patotoo na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay tunay at buhay. Siyang ating Diyos ngayon na ating sinasama. Alam niyo po, doon sa moment na yun, ang pinakamaganda doon sa kwento na nagustuhan ko doon mga kapatid, nang dahil sa sitwasyon ni Daniel, nakilala ng hari yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Napakagandang part po doon. Sabi doon, iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at
umalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po mga kapatid, minsan, kung gusto natin ipakilala si Kristo, ito kailangan na basa mo ang Bible simula una hanggang katapusan. Minsan, sapat na yung buhay mo para maging isang patotoo kung gaano kabuti ang Panginoon, kung paano kadakila ang Diyos, kung gaano ka-amazing yung Diyos na ating sinasamba. Kami sa pag-experience ko natin ng evangelism, mga kapatid, madalas dyan ang topic, yung buhay. Pero, kung yung buhay po natin nakikita sa atin, kung ano yung pinaniniwalaan natin, sinasampalatayanan po natin, kung ano yung pagkakilala po natin sa Diyos, magsisilbi tayong asin at ilaw sa sarili natin. So, when we talk about integrity, mga kapatid, hindi lang yan sa kung mayroong nakakakita sa iyo o wala. Integrity is all about our faithfulness to the Lord. Kung katapatan mo sa Diyos. Kasi ang katotohanan, hindi naman sa walang nakakakita sa iyo. Gawin mo man yan sa harap ng tao o hindi, ang Diyos nakikita niya ang buhay. Nawa nung magsilbing patotoo ang ating buhay habang tayo ay nasa mundo pumunta, mga kapatid. Nakita po natin na yung buhay ni Daniel, naging magtagumpay po siya. Sabi doon, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ng Hari Ciro na Persia. Alam niyo po, just like Daniel, mga kapatid, we are in a lion's den society. Kalam po kung napapansin po ninyo, we are in the lion of compromise. Sinasabi ng iba, okay lang yan. Wala namang nakakakita. We are in the lion of corruption. Okay lang yan. Tayo lang naman. We are the lion of temptation. Subok lang naman. Wala namang masama. Kaya yung nangyayari dito sa sanlibutan. Pero sana, mga kapatid, isang katanungan ang nais ko mong iwan. Will you follow the crowd? Or will you follow God? Sa katapusan, mga kapatid, gusto ko sanang namnamin po natin yung talata. Pero bago po yun, tandaan po natin, the world does not need more Christians in name. It needs more Christians with integrity. Yung katapatan natin nasa Diyos at hindi sa tao. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, hinihiling po sana na tumayo po. May talata po sa Galatians chapter 1, verse 2. Sabay-sabay po nating basahin na para bang itinangusap sa atin, tinatanong po sa bawat sa atin. Gaya ng katanungan ni Pablo sa iglesia sa Galatia. Ang sabi po ba? Saan po yun? Sama-sama po natin basahin. Sa katanungan ang nais kong iwan sa bawat sa ikaw ba ay naglilingkod sa tao? Ay naglilingkod sa Diyos? Sa pagkakataon po ito, tayo po isang mas nilabas. Kung ano man yung pinaglalabanan mo ngayon, kapatid, kung ano man yung suliranin mo ngayon, ano man yung kailangan baguhin sa buhay mo ngayon, ilapit po natin sa Panginoon. Kasi hindi natin ito kaya sa sarili natin palakasan. Si Daniel, nagtagumpay po siya ay kasama niya ang Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo, hayaan mo, kapatid, na baguhin niya ang buhay niya. Ganoon, makapangyarihan sa lahat.
Kami po'y lumalapit, may pusong pagpapakumbaba sa iyo. Tumutulog sa inyo, nakilang pangalan, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, bilang isang buhay na katotohanan. Bilang isang Kristiyano, na ikaw yung makikilala. Ikaw yung aming nailigtas. Ikaw yung aming naipapahayag sa maraming tao, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa mga suliran po namin, sa mga dapat baguhin sa aming pong buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, mas lalong mapalapit sa iyo, mas lalong makilala ka namin, mas lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo, sa kabila ng kabuluhan sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy ng aral, paalala sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang iglesia dito po sa Dako ng Kaharis. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming magalang na dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Amen.